Sa nakaraang buhay ko, ako ang gatasan ng pamilya. Sa gitna ng sobrang init na katapusan ng mundo, sinaid ng mga magulang at kapatid ko ang dugo ko. Para lang sa isang supot ng inaamag na bigas, binali nila ang mga kamay at paa ko. Gaya ng pagbebenta ng hayop, binenta nila ako kay Boss Kiang ng Wild Wolf Gang. Kahit ang golden retriever kong si Daubaw na nagligtas sa akin, ay pinagpapalo rin nila hanggang sa mamatay. May awa ang langit. Bumalik ako sa isang buwan bago ang katapusan. Ang mas ikinagulat ko ay nagising ang kapangyarihan ko na makaintindi sa iniisip ng mga aso at pusa. Sa pagkakataong ito, harap sa mga vampirang pamilya na ito, hindi na ako ang masunuring anak na magpapaapi. Hindi lang ako makikipagkala sa kanila. Dadalhin ko rin sila sa gitna ng matinding init, sa mansyong salamin na magiging oven ng mga tao. Kapag gumuho na ang kaayusan at sunog na ang buong mundo, kasama ang aking mga hayop na espiya, magtatago kami sa ginawa kong ligtas na bahay. Habang naka-aircon at umiinom ng malamig na coke, panonoorin ko ang mga basurang ito sa impyerno. Nagmamakaawa para mabuhay. Babala ng mga eksperto, ang solar flare na dala ng geomagnetic storm ay umabot na sa G class. Putol ang komunikasyon sa ilang bahagi ng mundo at mabilis na tumataas ang temperatura. Pinapayuhan ang lahat na maghanda sa sobrang init. Sa unang segundo ng pagbabalik ko, hindi mainit na pagbati ang sumalubong sa akin, kundi isang malakas na sampal. Ang mukha ng nanay kong si Zhanglan ay namimilog sa sobrang galit. Mukhang demonyo mula sa impyerno. Shenwei, may konsensya ka pa ba? Malapit nang ikasal ang ading mo. Gusto ng babae ang kondo na ito. Bilang ate ka, ibenta mo na ang maliit mong apartment sa sentro para may pambayad si Jai sa down payment. Anong problema doon? Nanindig ang balahibo ko dahil sa lamig ng aircon sa balat ko. Nakita ko, ang tatay kong si Shenjai ang uon na naninigarilyo sa sofa at ang kapatid kong si Shenjai na nakadikwatro na naiiritang naglalaro sa kanyang cellphone. Ma, wag mo na siyang kausapin, madamot talaga yan. Sabi ni Lily, kapag walang malaking kondo na tanaw ang ilog, hindi matutuloy ang kasal. Ate, kung hindi mo ako tutulungan, parang pinatay mo na rin ako. Shenwen, naririnig mo ba? Gusto mo ba talagang tumandang binata ang kapatid mo? Sa kwartong ito noong nakaraang buhay, pinilit nila ako gamit ang utang na loob at unti-unting nahulog sa bangin. Hanggang sa mamatay sa init, binugbog at binali ang mga buto ko, at binenta sa mga masasamang tao. Bilis ng tibok ng puso ni Mama. Nanginginig si Mama. Ang sama ng matandang babaeng iyon. Gusto ko siyang kagatin. Hindi pwede. Magbabayad si Mama kapag kumagat ako. Magnuudos na naman si Mama nito. Pero inaapi niya si Mama. Dapat ko bang itumba ang lalaking iyon? Daubaw, bakit nakatingin si Mama sa akin? Hindi na ba cute si Daubaw? Dapat ba akong magpa-cute sa kanya? Nadiin ko ang kamao ko, baon ng kuko sa aking palad. Hindi lang ako nabuhay muli. Naririnig ko na rin ang iniisip ng aso ko. Dati, pinatay si Daubaw dahil sa pagligtas sa akin. Ngayon, hindi ko nahahayaang mangyari iyon. Shenwen, napipi ka na ba? Huwag mong hawakan ang nanay ko. Ma, sige, ibebenta ko. Ate, natauhan ka na? Natauhan na ako. Mahalaga naman ang kasal ni Jai. Pero ma, maliit lang ang apartment ko. Mga 1 milyon lang ang halaga nyon. Ngayon, ang malalaking kondo sa sentro. Nasa 3 milyon na ang down payment, di ba? Kulang ang pera ko. Yung napiling kondo ni Lily, malaki nga ang kailangang down payment. Kaya nag-usap kami ng tatay mo. Ilalabas din namin ang pera namin para sa pagtanda. Kulang pa rin iyon dahil bibili rin lang tayo. Doon na sa pinakamaganda. May alam akong kondo, ang Jingsu Mansion. Yung penthouse sa taas, puro salamin ang bintana, at nasa tapat mismo ng ilog. Siguradong magugustuhan iyon ni Lily. Pero 4 na milyon ang down payment. Jingsu Mansion, pangmayaman iyon ah. Ate, saan naman tayo kukuha ng ganoong pera? Hindi sapat ang benta ng bahay ko para sa kaligayahan ni Jai. Bakit hindi nyo isanla itong lumang bahay natin? Isanla nyo muna. Isama pa ang benta ng kondo ko. Sobra pa iyon para sa down payment. Kapag nakatira na si Jai sa mansyon, isasama rin naman niya kayo doon. Para hindi sila umatras, kinabukasan ng umaga, dinala ko agad sila sa pinakamahal at pinakamapanganib na gusali sa hinaharap ang Jingsu Mansion. Shen, itong penthouse ang pinakamaganda namin. Gawa ito sa pinakabagong glass materials. Kitang-kita ang liwanag kahit saan. Kahit tag-init, hindi nyo kailangan ng ilaw. Puro salamin, mukhang pinto ng microwave ah. Kapag hindi nag-curtain, masusunog ang balahibo ko rito. Ate, ang lupet nito. Tingnan mo ang tanawin. Mababaliw si Lily kapag nakita niya ito. Pero ang presyo, 5.8 milyon, halos 3 milyon ang down payment. Naku, kahit isanla ang lumang bahay, kulang pa rin. Sir, discounted na po yan. At mabili po ang unit na ito. Kung kulang ang pondo nyo, may partner kaming kumpanya na pwedeng magpautang sa inyo agad. Mababalang po ang interes. Ang kumpanyang sinasabi niya ay isa palang loan shark. Dati, dahil sa dami ng utang ni Shenjai, hindi siya makahiram, kaya ako ang sumalo sa kanya. Pero ngayon, sila na ang dapat makaranas nito. Yung pautang na iyon. Ma, wag na nating palampasin ito. Baka makuha pa ng iba. Magtatrabaho ako ng mabuti para mabayaran yan. Saka, nandyan naman si ate. Malaki ang sahod ni ate. Tutulungan niya naman ako, di ba? Nga, ma, kunin na natin ang bahay. Nakapost na ang apartment ko. Sabi ng agent, 1 linggo lang may pera na. Isanlan niyo na itong lumang bahay para may pambayad sa down payment. Ako na ang bahala sa kulang. Nagdahilan ako tungkol sa credit score ko. Kaya hindi ako pumirma sa anumang dokumento. Pinanood ko lang si Shenjai. Napirmahan ang kontratang may mataas na interes at itatak ang kanyang daliri. Ang pulang tatak na iyon ay parang imbitasyon sa impyerno. Isang tiket papunta sa kamatayan. Nakuha na nila. Ma, bakit masaya ang matabang iyon ng pumirma? Ang baho ng swerte niya. Amoy malas. Akala niya panalo siya. Hindi niya alam, hatol sa kamatayan ang pinirmahan niya. Matapos maayos ang mansyon ni Shenjai, inasikaso ko na ang sarili kong mga gamit para makalikom ng sapat na pera bago ang katapusan. Kailangan kong magmadali kahit lugi pa ako. 2.2 milyon. Ang halaga ng bahay ko ay 2.8 milyon. Shen, ang kailangan mo ay full cash payment na papasok sa loob ng 24 oras. At kami pa ang mananagot sa panganib habang nililipat ang titulo. Ganito lang ang presyo. Kung ayaw, okay lang. Kung gusto, pirmahan agad ang kontrata. Dapat ngayon din pumasok ang pera.
Sa panahon ng apokalipse, 1 kilo ng bigas, mas mahal kaysa sa isang bungkos ng property titles. Pagkatanggap ko ng pera, agad kong binuksan ang cellphone ko. Dinownload ko lahat ng lending apps sa market. Credit card, online loan, consumer loan, lahat ng pwedeng utangan. Kinuha ko lahat ng pwede. Sa ikatlong gabi, umuwi ako saglit sa bahay ng mga magulang ko. Umattend sa tinatawag na victory party. Wiwio. Tingnan mo, naibenta mo na ang bahay mo. Kailan ililipat ang pera? Tinatakot na kami dun para sa down payment. Ma, nailipat ko na sa card na to ang pera. Ito ang supplementary card na ginawa ko para kay Xiaojay. Ang password ay birthday ni Xiaojay. Ate, ikaw ang tunay kong ate. Solid ka talaga. Pero hindi muna pwedeng galawin ang pera ngayon. Sabi ng bangko, kailangan verify ang malaking transfer. Mga 3 araw daw bago ma-unfreeze. Sakto naman sa mga araw na to. Pinapadala ako ng kumpanya sa Lingshishan para mag-sketch at mag-obserba. Gusto ko isama si Daobao para makapag-relax na din. To be honest, 200 lang ang laman ng card na yun. Yung sinasabing transfer screenshot ay gawa-gawa ko lang sa Photoshop. Bakit 3 araw? Kasi pagkatapos ng 3 araw, matatanggap rin nila ang loan mula sa lumang bahay at ililipat din sa developer. Sa oras na yon, wala na silang atrasan. Ma, hindi na ba tayo babalik? Mukhang naiwan ko yung chutoy ko sa ilalim ng buhangin. Okay lang, hindi naman mabango ang bahay na yon. Puro kasakiman amoy dun. Hindi na tayo babalik. Dadaling ka ni mama sa bagong bahay. Isang lugar na tayo lang. Walang mga api sa atin. Pag alis natin ng bahay, minaneho ko ang second-hand AV na binili ko para sa sketching. Diretso ako sa Kingliang Mountain sa labas ng syudad. Malinaw ang target ko, Yingyin Homestay. Sa nakaraang buhay, ito ang naging kilalang survivor base sa panahon ng apocalypse. Wow, ang daming puno, ang daming amoy din. Ma, may kuneho doon, sabi Makati daw ang puwet niya. May ibon doon na nagmumura sa asawa niya. Ayoko umuwi, ang saya dito. Ay miss, balak mo bang upahan ito para gawing studio? Ang galing ng mata mo, tahimik dito. Maraming inspirasyon, ganda ng tanawin. Pero tuyot na yung tanawin ngayon, pang-display na lang dito. Ang tanga ng mga two-legged animals na to. Obvious naman ang daming tubig sa ilalim ng bato. Ang lamig nga, chit-chit. Magdadala ako ng pincone at itatago ko doon. May water source na, may sarili ng geothermal energy dito. Kailangan na lang yung in-order na malaking industrial battery at solar-powered electrolyzer. Okay na sa energy supply. Boss, gusto ko itong lugar. Pang long-term rental sana. Gagawin ko itong immersive horror escape room. Magbabayad ako ng bayad ng 20 years ng one-time payment. Bigyan mo ko ng package price, 400 Deal, 400 O, dito na tayo papirma ng kontrata, 400 Ma, dito na ba tayo titira ngayon? Ang lambot ng lupa dito. Perfect magbaon ng buto. Wala pa talagang masamang amoy rito. Ito na ang bago nating bahay. Simula na ng malaking construction at pag-imbak. Doblehin ang laki ng basement. Gagawa pa ng hydroponics area. Tara, Daobao. Tingnan natin ang basement. Kahit may base na, awari akong mahinang-mahina ako sa laban. Alam ko na kulang ako sa lakas. Habang naghahanap ako ng gamit sa palengke, may biglang nakakatakot na tinig. Pumasok sa tenga ko. 3 pulgada sa kaliwa. Pangunahing artery niya yun. Pagbukas ng cage, kalahating segundo lang, durog na siya. Ang tanga talaga ng kambing na may sungay, tusok ng tusok. Pag nakalabas ako, uunahin ko yung mata niya, gawing bola. Boss, kuha ko na itong bag. Pakialamerang babae. Konti na lang sana nakuha ko na. Pero kakaiba ang mata ng babaeng ito. Hindi siya tulad ng iba na gusto lang kumain ng pusa. Hi, Kuting. Ako si Daobao. Ang dami kong masarap na pagkain. Lumayo ka sa akin. Ang laki mo, ang weird mo. Akala mo ba natatakot ako kasi pinoprotektahan ka ng babaeng yan? Pwede rin kitang galawin. Simula ngayon, tawagin kitang flower arm. Basta wag kang mananakit ng tao. Imported canned food guaranteed. Dami mong tiniis. Simula ngayon, teritoryo mo na to. Kung susuhulan mo ako, gusto ko tuna flavor. Ang kamay ng babaeng ito, mas mainit kaysa sa lalaking may hawak ng stick kanina. Pag-uwi sa homestay. Pagbukas ko ng cage, hindi tumakbo si Flower Arm. Lumabas siya ng maayos. Parang hari ng teritoryo, ikot muna. Tumigil siya sa ilang sulok ng bakuran. Kumikilos ilong niya. Sinusuri ng pusa ang security ng room. Dami masyadong daga dito. Nakakainis, istorbo sa tulog ko. Ito protection fee ko. Simula ngayon, protektado ko to. Yung pader banda east, amoy ahas. Mamaya kagatin ko yun. Mew. Simula ngayon, asa yun na lahat ng halaman at ayos sa bahay. Tapos na ang deal sa mural. Mayroon na akong 2 makapangyarihang alagang hayop, isa matalino, isa malakas. Nagsimula na akong mag-focus sa pag-aayos ng base. Nag-hire ako ng tao para linisin ang balon. Ginawa kong living area ang dating bunker at basement. At nagpakabit ako ng makapal na security door. Boss, parang totoong-totoo tong secret room mo. Nakakatakot tingnan, pati mga bintana sinarado mo. Horror room nga naman. Ganito talaga ang gusto kong creepy vibes. Nakakatakot kapag walang liwanag. Habang nagre-renovate kami, si Flower Arm ang naging pinakamahigpit na tagapangasiwa. Mukhang tuwang-tuwa siya sa bagong bahay na to. Araw-araw siyang umiikot, binabantayan teritoryo. At pinag-ulat niya sa akin ang anumang butas sa depensa. May butas sa bakod doon sa East Bridge. Pati tanga ng aso kayang makalusot. Ayusin mo agad. May dumating na isang yellow whistle sa likod bundok. Susubukang nakawin ang mga manok mo. Naagapan ko na. Sa tulong ni Flower Arm, walang lusot ang depensa ng base. Ma, ang sarap dito sa mud bath. Gusto ko nang maging stone dog. Hala, ayaw aminin ni Dumdog na kilala niya ako. Ang saya panoorin na naghahabulan at naglalaro ang pusa at aso sa bakuran. Sa gitna ng nakaka-pressure na countdown na to, nakaramdam ulit ako ng konting kalmado. Tapos na ang hardware sa base. Sunod na ang pag-imbak ng supplies. Nagkunwari akong magpa-ice sculpture exhibit. Bumili ako ng 0 toneladang industrial na yelo at tinabi sa basement. Pagdating sa pag-ipon ng karne, malaking tulong ulit ang animal speech skill ko. Ay, amo, problemado talaga ako. May 5 tonelada pa ng sariwang brisket sa bodega. Nagka-problema kasi sa petsa sa package. Ayaw tanggapin ng supermarket. Kung hindi maibenta, siguradong lugi na.
Pero presko yung karne. Kagabi nga, pinagluto pa niya ako ng isang piraso. Ang sarap. Ma, yung matandang dalawang paa na lalaki mukhang mataray. Pero lungkot na lungkot siya ngayon. Mabilis tibok ng puso niya. Parang nagsusos. Hindi nagsisinungaling yung malaki at maitim. Amoy na amoy ang karne sa loob ng kotse. Walang panis na amoy. Boss, sabi may batch ka raw ng tirang produkto na ibebenta. Kung okay ang presyo, kukunin ko lahat. Paano mong nalaman na pet food factory ang negosyo ko? Sa ilong ko yan nakuha. Sa huli, nabili ko ang mga supplies sa super mababang presyo. Bukod sa supplies, bumili rin ako ng dalawang malakas na composite crossbow. Ngayong mga araw, araw-araw akong nagpa-practice mag-target archery sa bakuran. Noong una, binabaliwala lang ni Flower Arm ang gawa ko. Palaging sablay ang tira mo. Pati ako, hindi matatamaan sa ganyang galaw. Professor Layang, magulo ang paghinga mo. Timplahin mo yung hangin, tamaan mo habang humahangin. Hindi pwede yan, ma. Tutulungan kita ni Daubao. Tama na muna to, pagod na ako. Si Daubao ang bahala sa'yo. Kakagatin ni Daubao ang puwet ng kalaban. Itsat, medyo ayos na. Hindi naman nasayang ang effort. Nagbibigay ako ng pointers habang nagpapainit sa araw. Isang araw na lang bago magtapos ang countdown. Nilagyan ko ng 3 kandado ang pinto ng homestay. Binara ng kahoy na malaki. Gabi na, naghanda ako ng huling hapunan. Pero iba na ang atmosphere sa bundok. Masyado nang mababa ang pressure ng hangin. Pati mga tanga ng ibon lumipad na, maski ang mga langgam naglilipatan. Amoy sunog sa hangin. Ma, natatakot ako. Gusto ko magtago sa lungga. Baba ka na. Papasok na tayo sa bahay. Nag-post si Shanjai ng city night view mula sa bintana. Caption, sa pinakamataas na bahagi ng syudad, tanaw ko lahat. Nag-like lahat ng kamag-anak sa baba. Habang tinitingnan ko yung litrato, napangisi lang ako, ang taas ng tingin sa sarili. Ilang oras na lang. Diyan din magiging pinakamalapit na execution ground sa araw. Dati madilim ang langit sa labas. Agad naging kakaibang kulay pula. Parang napakalaking mainit na hangin ang lumamon sa mundo. Nasakop agad ang lahat. Ayan na, dumating na. End of the world na. Pagpatak ng alas 12 ng gabi, parang siningit sa microwave ang mundo. Kahit nakatabing kurtina, umangat pa rin ang temperature sa loob ng kalahating oras. Mula 26 naging 38 degrees. Ma, ang init. Parang maluluto na ako sa init ng sahig. Buisit, gusto yatang gawing roast cut ako ng panahon na to. Nasaan na ang aircon? Bakit di umiikot yung nagpapalamig na makina? Bumaba ako sa basement. Oh, wow, ang lamig dito. Parang langit. Langit talaga rito. Nagpatuloy ang init ng isang linggo. Totally bagsak ang power sa syudad. Puno ng reklamo ang social media. Nakita ko ang latest post ni Shenjai. Wala nang pagmamayabang. Puro hysteria na lang siya, haha. Ano ba yan? Useless pala yung mansyon na iyon. Sira ang central aircon. Ni maintenance, di sila sumasagot. Init na, di ako makatulog. May mag-aayos pa ba ng aircon dito? Simula pa lang yan, yung maipagmamalaking glass wall. Ginawa ng parang malaking greenhouse. Sulitin mo na, ha, mahal kong kapatid. Tanghali noon, binubuksan ko ang lata ng cat food para kay Hobby. Biglang nagring ang cellphone. Si Mama ang caller G. Hello, hello, hello. Nasaan ka na? Tulungan mo ako, mainit na. Mamamatay na talaga kami sa init. Halos 60 degrees na dito. Hinimatay na si Papa sa heat stroke. Hindi magising anuman gawin ko. 60 degrees? Pwede na magluto ng slow-cooked cut rice diyan. Ma, andito ako ngayon sa bundok, nagpipinta. Masyadong mahina ang signal, at sarado lahat ng kalsada dito. Hindi ako makalabas. Magpadala ka ng pera agad. Doon muna kami sa hotel. Hindi pwede, ma. Walang internet dito. Sa kasabi nila, puno na lahat ng hotel. Mas ligtas na kayo dyan sa bahay. Ay nga pala, uminom lagi ng mainit na tubig, iwas heatstroke. Aba, di na natin maririnig ang mga noise na iyan. May masama nang malapit sa gate. Marami sila, may bitbit pang bakal. Biglang tumalim ang tingin ko. Nawala agad ang aking ngiti. Binitiwan ko ang cat food. Hinarap ko ang composite crossbow na nakasabit sa pader. Ibinanat ko ng todo ang bowstring. Tinarget ko ang heavy-duty na pinto. Mukhang dito palang magsisimula ang totoong pagsubok. Naputol ang tawag pagkaraan ng kalahating oras. Ilang taga na yon ang dumating sa labas ng bundok Kingluan. Buwisit. Selyadong-selyado ang pintong ito. Wala man lang kahit maliit na siwang. Siguradong nagpapakasarap ang babaeng yan sa loob. Ikalawa, sirain mo. Kapag nabasag natin ang pintong ito. Sa atin na lahat ng tubig at pagkain sa loob. Ang baho ng mga tao sa labas. Amoy ng kasakiman at kasamaan. Kasing baho ng mga taong nagbenta kay mama noon. Gusto nilang pasukin ang bahay natin. Gusto nilang agawin ang buto ni Daubao. May tumunog sa puno sa itaas ng pinto. Nadurog ang bahay pukyutan. Si Huabi ito, ang pugad ng putakti na kinuha kagabi. Ano itong maitim na ito? Mga putakti, ang lalaki ng mga putakti. Tulong! Ang mukha ko. Malamig sa loob ng bodega. Nakaupo ako sa harap ng monitor. May hawak na malamig na pakwan.
Kasalanan nyo yan. Maliit na regalo lang ito sa inyo. Sana magustuhan nyo. Mga tanga, pinaghirapan ko ito kagabi. Bago ko nakuha, nakagat pa ako para lang dito. Prof. Yuan, masarap ang karning ito. Dahil sa karne, babantayan ko ang mga butas sa silangang pader. Dahil sakim sila, daubaw, tandaan ang sinabi ni Mama. Sa mundong ito na nagkakainan ang tao. Ang pagiging mabait sa masama ay kalupitan sa sarili. Kung hindi tayo lalaban, tayo ang sisigaw sa labas ngayon. Pagkaraan ng 1-0 minuto, hindi na makilala ang kalbo sa dami ng kagat. Namaga ang mga mata, nalunglay ang mga labi, gumulong siya at ang mga kasama pababa ng burol. Nagtago sa likod ng malaking bato para huminga. Kuya, nakakatakot ang lugar na ito. Umalis na tayo. Sa mukha talaga tumitira ang mga putakti. Sobrang nakakatakot. Anong alis? Hindi mo ba nakita? Ang lunti ng mga puno sa itaas, at may malalaking pugad pa. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin may tubig doon. Kung wala, tuyot na ang mga yan. Kapag nakuha natin ang lugar na yan, mabubuhay tayo. Paano na? Ang bangis ng mga putakti. Hindi tayo makalapit. Hindi tayo makalapit. Anong kinakatakot nyo? Hayop lang ang mga yan. Takot sila sa apoy. Babalik tayo mamayang gabi na may gas at sulo. Susunugin natin ang lungga na yan. Bahala na kung mamatay ang babaeng yan. Kailangan nating makuha ang tubig at gamit. Sumapit ang gabi. Mainit pa rin ang hangin dahil sa semento. Nagising si Huabi na natutulog sa sofa. Gumalaw ang mga tainga. Nandyan na naman ang mga mabahong daga. May dala silang matapang na amoy ngayon. May hawak din silang apoy. Prof. Layang, gising na. Nasa may bakod sila sa timog silangan. Susunugin nila ang bahay mo. Gusto niyo ng apoy? Ayaw niyong umalis ng maayos. Tutulungan ko kayong matapos. Dagdagan natin ang laro. Sana mahimasmasan kayo rito. Kasama ng kalbo ang 10 taga-nayon sa labas. May dala silang mga puting galon. Laman ay mumurahing petrolyo. Kuya, mukhang himbing ang tulog ng babae. Walang ingay sa loob. Magtatagumpay tayo ngayon. Bilisan nyo, buhusan nyo agad ng gas. Kapag nag-apoy na, sugurin natin. Nilagyan ko ng kuryente ang bakod. Hindi ito nakakamatay pero sapat na, para hindi sila makagalaw agad. Putris, may kuryente. May kuryente ang pader, bago pa sila makakilos. Sa dating tahimik na kagubatan, maraming berdeng mata ang nagliwanag. Gumagalaw sila sa dilim. Sino yan? Huwag nyo kaming takutin. Mga tol, kainan na. Teritoryo namin ito. Kalmutin ang mga mukha nila. Kagatin ang mga binti. Sugod. Multo. May multo sa bundok. Pusa. Mga pusang demonyo. Tulong. Ang mga mata ko. May kumakagat sa binti ko. Naka-tactical vest ako na itim. Nakatayo sa balkonahe sa ikalawang palapag. Hawak ang isang crossbow. Gamit ang night vision. Nakatutok sa binti ng tumatakas na kalbo. Ang binti ko. Ang binti ko. Umalingaw ang sigaw sa lambak. Nagtakbuhan ang iba at iniwan ang kasama. Babala. Babala, ang lugar na ito ay quarantine zone. May mga kaso rito ng hemorrhagic fever. Lockdown ang buong lugar. Ang pumasok ay mamamatay. Sakit. Bilis, alis niyo ako rito. Ayaw kong mamatay rito. Habang pinapanood silang tumakas sa dilim, hindi pa rin ako kampante. Alam kong ang amoy ng dugo ay mag-aakit ng mas mabangis na hayop. Tiete, ang hihina. Hindi man lang ako nasabutan. Pero ang baho ng amoy ng kalbong iyon. Amoy ng taong desperado. Siguradong babalik yon para manggulo. Alam ko na sa susunod, hindi na lang mga magsasaka ang darating. Tumingin ako sa madilim na langit, walang emosyon. Kahit sino pa sila, basta't pumasok sa teritoryo ko. Iisa lang ang kahihinatnan. Ika-15 araw ng matinding init. Dahil sa disenyo ng Jinsu Houting, umabot sa 60 degrees sa loob. Ilang araw nang walang tubig at kuryente. Nangangamoy na sa loob ng mansyon. Tubig. May tubig na. Nakahanap ako. Xiao J, painumin mo si Mama. Hindi na kaya ni Mama. Tuyo na ang lalamunan ko. Umalis ka, sa akin ito. Gusto kong mabuhay, matanda ka na. Sayang lang ang tubig sa iyo. Ang ulo ko. Hindi sapat ang isang bote. Tumingin ang mag-amang Shen sa gitna ng subdivision. Sa pond na puno ng patay na isda. Alice, sa building namin ang tubig na ito. Papatayin namin ang lalapit. Bakit? May-ari din ako rito. Nagbabayad din ako ng monthly dues. May parte ako rito. Nasisira na ba ang ulo mo? Ngayon, lakas na ang batas. Bubugin ang mga nagnanakaw ng tubig. Kukunin ko yan. Umuwi si Shanjai na bugbog sarado. Sa gitna ng desperasyon, naalala niya ang kapatid na itinapon niya. Iyon ay ako. Hahaha, ate. Mali ako, iligtas mo si Papa. Pumutok ang ulo ni Mama. Mamamatay na siya. Di ba sabi mo noon, ako ang paborito mo? May paraan ka di ba? Di ba? Nasaan ka ba? Pupuntahan kita. May sasakyan ako, pupunta na ako. Gusto mo akong makita? Nasa impyerno ako. Shenjai, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Magbayad ka ng utang. Huwag mong isiping hindi kami makakapasok. Sa litrato, ilang mga lalaking puno ng tatoo ang sumisira sa pinto. Si Shenjai ay nakaluhod at nagmamakaawa. May kumikislap na kutsilyong pangpakwan sa likod niya. Habang nabubulok ang mga bangkay at lumalala ang kalinisan, naging paraiso ng insekto ang lungsod. Umabot ang lagim na to hanggang kabundukan. Yaks, ang kadiri. Sobrang kadiri na. Gusto ng mga dumi na to pumasok sa litter box ng pusa ko. Liyab na hayop, patayin mo sila agad.
Ayokong apakan ang mga sumabog na uod na to. Akala nila gagawing pugad dito. Hindi niyo ba alam kaninong teritoryo to? Nanaginip lang kayo. Nakagasmask ako. Hawak ko ang modified na flamethrower. Ang flamethrower ay nakakabit sa tank sa likod ko. Inumin niyo tong special cocktail, mamatay kayo. Pagkalipas ng 30 minutos, natabunan ng sunog na bangkay ng uod ang bakuran. Nag-vibrate ang cellphone. May invis na pumasok. Duguan ang mukha ni Shenjai. Nakatapak si Kuya Kiang sa kanya. Tumunog ang telepono kasunod. Ate, tulungan mo ako. Mga tao ng Wild Wolf Gang sila. Si Kuya Kiang euros yun na pautang. Papatayin nila ako. Totoong pumapatay sila. Miss Shen, may utang ng 4 milyon ang kapatid mo sa akin. Sabi niya, may supplies ka raw pambayad. Matalino ka naman. Alam mo dapat ang pipiliin mo. Kaya ganito, paparating na kami sa inyo. Ihanda mo na ang supplies, umayos ka, buksan mo ang pinto. Kung hindi, tadarin ko kapatid mo, ipakain sa aso. Isasama na rin kita para magkasama kayo. Alam mo kung nasaan ako. Ate, wala akong magawa. Kapag hindi ko sinabi, puputulin nila kamay ko. Bigyan mo na lang sila kahit kaunting pagkain. Pamilya naman tayo, hindi mo pwedeng dedmahin lang yan, ate. Ate, pinapanood ko sa monitor. Walang emosyon sa mukha ko. Noong isang buhay, pinatay ako ni Kuya Kiang. Sige, nandito na kayo, wag nang umalis. Welcome sa pangaso ko. Ang daan papuntang Kingly Mountain. Naging deadly road. Nilipad ko na ang drone. Minamanmanan ko sila buong biyahe. Mga gutom na mutant wild dogs yun. Balot buto na sila. Mapula ang mukha nila. Naamoy nila ang pagkain sa sasakyan. Sa gitnang kotse, nagkukumahog ang pamilya Shen sa loob. Tulungan niyo ako. Miss, iligtas mo ako. Kinakagat ako ng aso. Wag mo akong kagatin. Ay, naku, unggoy ako. Miss, hawakan mo si tatay, bilis. Kahit nakikiusap ang ama niya, walang bakas ng pag-aalala si Shenjai. Kundi puro tapang. Para sa kanya. Ang kinakagat na ama, pabigat lang na magdadala ng ibang aso. Wag mo akong idamay. Ang sigaw ni Shen Jiangwo, napalitan agad ng ngasab at tahol ng aso. Hanggang huli, di siya makapaniwala. Ang anak na palaging kinonsinti niya, siya pa magtutulak sa kanya sa bibig ng aso. Hindi ko kasalanan, siya ang nahulog, hindi ako may kasalanan. Gusto ko nang sumikat. Pinapanood ko lahat mula sa basement. Ni hindi ako lumuha, wala rin akong galit, ramdam ko lang malamig sa kaluluwa ko. Sama talaga nung mataba na iyon. Pinakain niya tatay niya sa aso. Magkadyarheya ang aso dyan. Masamang karne yan. Huwag kang mag-alala, babalik din sa kanya karma. Ang ganyang tao, ayaw kunin ng langit. Ang kukunin, ang mabuti kong kapatid. Para mabuhay siya. Tatay niya mismo, hindi niya kinayang patayin. Yung natitirang 2 kotse sa screen, iniwan ang bangkay ni Shen Jiangwo. Tumakas kahit puno ng uso. Kuya Kiang, welcome sa impyerno. Sana magustuhan niyo ang sorpresa ko. Sobrang init ng araw. Nag-uusok ang lupa sa init. Kumikilos ang hangin sa init. Si Kuya Kiang, walang salita. Tumapak ang makapal na boot sa manipis na sapatos para makatipid. Umiikot ang dulo ng paa. Pigain, tulong, Tunayan bang hindi mo na ako papansinin? Ate, 3 beses nagkatok pero walang nagbukas. Putulin muna itong kamay ng matabang baboy. Sarap pulutan. Tama na, wag niyo na ako saktan. Hoy, batang matigas ang ulo, buksan mo ang pinto. Gusto mo bang mamatay ang buong pamilya mo? Walang kwenta ang iyak. Ang nakuha lang, isang tunog mula sa malaking speaker sa tuktok ng bundok. Nag-ingay ang kuryente. Kuya Kiang, wag manginig ang kamay. Pakinggan niyo paano kayo minumura ng kapatid niyo. Dito may espesyal na speaker para sa'yo. Sumasabog ang tunog sa bangin, puro apoy. Pinatugtog ito. Ito ang recording nung tinadyakan ni Shenjai, ang tatay niya palabas ng sasakyan. Siya mismo ang nahulog. Sa bundok, nandyan lang ang ate at ang matandang babae. Meron pang isang aso. Patayin sila, atin lahat ang mga gamit. Patayin lahat ng nagpapatubo na ulol. Hatiin natin mga gamit. Hindi kuya, wala. Peke lang iyon. Siya ang nagtaksil sa akin. Pinatay ng mga ulol na may utang kami. Solo mo lahat, Shenje, galing mo. Kuya Kiang, promise, hindi ko sinabi. Narinig niyo yun, mga tol, ginawa tayong tanga ng baboy na ito. Sugod tayo, kunin ang tuktok, basta buhay. Katayin siya, mga bandido pasok. Sa paanan puro tao, 3, 2, 1. Ingat ka. Sanay na ako sa sabog ng karne. Abono halo gasolina yan. Malakas ang sabog. Ang sakit ng paa ko. Sa usok, puro sigaw. Takip ng binti si Kuya Kiang. Puno ng dugo ang kamay, nakatitig kay Shenjai sa sulok. Sa sobrang sakit, nagkikikis ang mukha ni Kuya Kiang. Ayaw na sumugod, gusto nila pumatay. Si Shenjai nga, niloko sa mina, nasa tabi lang. Putangina, malas ka. Wala na ako. Huwag mo akong patayin. Kuya Kiang, sorry na. Sorry na. Ma, tulungan mo ako. Huwag saktan anak ko. Dugo tumalsik, tumama sa mukha ni Shenjai. Si Zhanglan ang sumalo ng saksak para kay Shenjai. Bumaon ang kutsilyo sa lid. Nanay, huwag mo akong patayin. Ang malas, gusto ko na lang mamatay. Napigtas ang boses ni Shenjai. Yumakap sa pilay, gumulong sa lupa. Puno ng dugo, putik at ihi. Kuya Kiang, ito, may bomba ang babaeng iyon. Pag hindi pa tayo umalis, lahat tayo delikado. Tahimik sa paanan ng bundok. Naiwan na lang ang araw at ang iyak ni Shenjai. Halos 65 degree ang init sa lupa. Bawat segundo parusa. Bali ang binti ni Shenjai. Tuloy-tuloy ang dugo, pero hindi niya iniinda ang sakit. Gapang paakyat sa tuktok. Ate, sorry na. Tulong. Patay na si mama, pinatay nila. Buksan mo. Bigyan niyo ako ng tubig. Ang sakit sobra. Ate, kapatid mo ako. Tulong na alang-alang kay papa. Nasa kwarto akong may aircon.
Nakatingin ako sa screen, parang odd siyang gumagapang. Walang emosyon. Dati, ako rin nagmakaawa ng ganito. Ang napala ko, tawa lang at kamatayan. Ngayon mo lang nalaman na kapatid mo ako, nung ipinakain mo si Papa sa aso. Bakit hindi mo inisip ama mo siya? Si Tattoo Boy. Matagal na siyang gustong gumawa ng gulo. Ang amoy niya, ang baho. Mas mabaho pa sa patay na daga. Sige, ihatid mo na. Huwag hayaan agad siyang mamatay. Paos na ang boses ni Shenjai. Biglang may narinig sa gubat. Parang libo-libong pakpak ng mutasyon. Sumagot ang mga buitre. Pinagdikit ang mga pakpak. Bumulusok pababa. Layas. Akin yan na laman. Akin yan, ate. Tulong. May ibon tinituka ang mata ko. Sa paglubog ng araw, tumigil ang sigaw. Fully geared akong lumabas ng bahay. May armor laban saksak. May hawak na pana. Kasama ko ang aso at pusa ko. Lahat ng masama, patay na. Si Klaus Tinkiban. Ayoko, puro amoy patay. Bayad na utang, wag na maging tao sa susunod. Bumalik ako sa control room. Hindi ako nagpapahinga. Nagpalipad ako ng drone. Sinundan ang takas na ruta ni Kuya Kiang. Kung hindi ubos ang kalaban, babalik uli. Pag sumipol ang hangin, babalik ang masama. Tama, nag-away-away sila. Pilay na si Kuya Kiang. Kailangan ng gamot at pahinga. Ayaw nila ng pasanin. Ayaw din magbahagi ng gamit. Tahimik sa gubat. Boss, hindi pa ako patay. Iwan ang lahat ng sasakyan. Akin ang sasakyan, Dixie. Kuya Kiang, tigil na. Wala ng gasolina, sira ka na rin. Kung gusto niyong mabuhay, kailangan maghiwa-hiwalay tayo. Tinamaan na sa dibdib si Junior. Bumagsak siya, may butas ang dibdib. Umusok ang baril sa kamay ni Kuya Kiang. Lalong sumakit ang sugat sa recoil. Halos mawalan siya ng malay. Nabisto na sila sa putok. Alam na rin ang pwesto nila. Ang gusto ko, baril. Sa panahon ngayon, baril ang power. Isa pang baril, gawa lang lokal. Isang handmade na baril. Akin na ang maganda. Kay Tattoo Boy ang may baril. Huwag siyang hayaang magpaputok ulit. Gusto ko ng baril na gumagana. Ano ba, minamaliit niyo kami? Sige, ikaw na umakyat. Hold up, taas kamay. Tapos na si Kuya Kiang. Ang astig noon, natapos sa tanga ng bata. Ilan pa kayo? Saan ang base nyo? Anong mabibigat na sandata meron kayo? Magsabi ng totoo, patutulungan kita. Wala na. Nandito na lahat. Nasa bayan si Big Boss One Eye. Kung tatakas siya, takas din lahat. Tinipon ang mga gamit. Nakuha ko ang 2 baril, 20 bala, 1 drum ng gasolina, at isang maliit na bag ng gintong tinago ni Kuya Kiang. Wala na, huwag kang magpakita. Bumalik sa silong. Binibilang ko ang mga nakuha. Sa kamay ko, sigurado na ako sa baril. Kain na, wala na si masamang laman, masarap na ulit kumain. 3 mangkok ang gusto ni Stinky Bon, haha. Akin yan, bato yan. May ilang patay na sa lagubang sa ibabaw. May bughaw na liwanag sa gabi. Pinupunasan ko ang baril. Hindi consistent ang init sa silong. Ramdam mo ang init sa hangin. Kung gusto mo, akin na. Parang may apoy sa katawan. Iniluwa ni Tattoo Boy. Ang init, parang nag-aapoy tiyan ko. Tulong, prof. Layang. Si Tattoo Boy. Tinapon ko siya sa malamig na tubig. Pagkontak ng tubig, kumulo agad. Malapit nang sumabog, aakyat na. Habang nagiging mutan si Tattoo Boy. Nagbago ang panahon sa labas. Huling araw na, umakyat sa 72 degree ang init. Bumagsak ng 70 degree sa 2 oras. May itim na ulan, kasabay yelo. Sinundan ng malakas na snow. Malupit na lamig. Dali, isara ang vent, buksan ang kalan. Sobrang kapal ng snow, mabilis lumubog. Nagbara ang exhaust. Naku, malas, barado ang lagusan. Hindi makalabas si Prof. Liaw. Wala na si Fireball. May dumating na puti. Kailangan na itong tambakan. Ika-7 araw ng matinding lamig. Na-blocking ng blizzard ang pinto. Tuloy-tuloy ang alarma ng hangin sa basement. Nakakakaba ang ingay. Kumukurap-kurap ang pulang ilaw. Para bang pininturahan ng dugo ang pader. Hindi umabot ng 15 ang level ng oxygen. Parang nakasil na lata itong lugar ngayon. Nagmulat ng mata si Professor Layang. Delikado na talaga. Kung wala ka na, sino magbubukas ng dilata para sa akin? Kuminto na ang fan sa taas. Barado na ang butas. Anong inutil? Ako pa rin ang aasahan. Dulo ng tubo. Yung fan blades na balot ng snow at tubig. Nagyelong matigas. Nabuo ang isang malaking tipak ng yelo. Putol na ang airflow. Sintigas ng bato ang yelo dito. Buksan mo, ako si Cat King. Baliwala ang pagdurog ng yelo. Maubos na ang hangin sa basement. Parang may malaking bato sa dibdib ko. Halos mawalan na ako ng malay. May biglang tunog mula sa tubo sa taas. Biglang pumasok ang malamig na hangin at yelo.
Ah, bukas na. Astig, bilis na. O, dilata ng tuna, buksan mo para sakin. Makaraan ang 3 araw, huminto ang snow. Buhat ko ang napatch na flower vase. Kasama ko si Doobao, binuksan ang pinto sa itaas. Ay mali, Wenchan pala. Amoy dugo, ang baho. May parating dito. Di lang lamig ang problema sa matinding taglamig. Mas delikado ang mga mutated na nilalang. Pag-evolve ni Flower Arm, sobra na sa lakas kumain. Di sapat kahit pa ang freeze-dried food. Ah, gutom na ako, mamamatay na si pusa. Gusto ko ng mainit na karne, madugo. Pag walang karne, papalambutin ko na lang si Tangado. Oh, huwag mo akong kainin. Puro buto lang naman ako. Mama, tulong. Tama na ang iyak, kailangan na nga natin kumain. Kung ayaw mong mamatay sa gutom, sumama ka sa akin maghanap ng pagkain. Tahimik ang gubat, nakakatakot. Kasama ko si pusa at si aso. Lumulusong kami sa snow hanggang tuhod. Narating namin ang teritoryo ng mutated na reindeer. Nililito ni Doobao si Flower Arm para lumusot. Ang tigas ng paa nito. Patay ka ngayon, malaking karne. Nakakapagod ang laban na to. Buti na lang marami ng karne. Hinila ko ang huli pa uwi. Biglang huminto si Doobao. Tumigil kami sa isang lambak na natakpan ng snow. Mama, amoy na to. Hindi karne ang amoy. Parang lugar ng circus. May umiiyak na maliit sa loob. Tinapat ang flashlight sa loob. Puno ng nagyelong bangkay ng mababangis na hayop ang sasakyan. Wasak-wasak ang mga leon at oso. Nagkainan sila mismo. May mutated white tiger na odd-eyed pa. Jackpot tayo ngayon. Top breed 2. Dinala ko ang teacher cub sa basement. Pagpainit ng heater, pinakain ng food. Agad lumakas ang maliit na ito. Dahil marunong siyang kumain. Tawagin na lang siyang rice ball. Ikaw ba ay pusa? Para kang malaking puting aso ah. Halika, tingnan kita, bro. Tama lakad oh. Ayun na, tinamaan din si Tangadog. Astig itong maliit. Inborn na tank ito. May rice ball na tayo. Kumpleto na ang team. Maglalabas ako ng basura. Sabay check ng mga trap. Military na winter boots. May anti-slip pattern. May mga sundalong malapit. Bago ang mga yapak ni Prof. Layang, di pa abot ng kalahating oras. May amoy ng dugo pa. At amoy pulbura. Papunta sa batuhan, habulin. Kung kalaban, una kang gumalaw. Malakas ang hangin sa batuhan. Parang blade ang sumisilip na dugo sa hangin. Isang lalaking may sirang camouflage suit, nakasandalang todo sa bato. Nadislokado na kaliwang braso niya. Tumulo ang sariwang dugo sa niyebeng puti mula sa daliri. Agad na buong pulang perlas ng yelo. Oh, sige, halika dito hayop. Basta may natitirang hininga ako. Di kayo dadaan. Uf! Nakadapa ako sa likod ng snow slope, 50 metro layo. Tahimik na nagmamasid sa scope. Mama, bigat ng kaluluwa ng tuleg. Pagod na siya, pero di pa patay apoy ng loob. Mabait ang taong yan. Gusto tumulong ni Doobao sa sugat niya. Lumayo ka sa taong yon. Puno ng bakas ng bakal at pulbura ang katawan nito. Amoy ng pro-killer. Kahit putol kamay nito, delikadong tao pa rin. Flower arm sa gilid. Doobao dito para backup.
Lumundag ang Wolf King kay Xian yan. Di nakailag si Xian. Braso lang ang panangga. Sino? Di pa nagkakaintindihan ang mga lobo. Tumalbog si Flying Bird mula bato, pinunit ni Flower Arm ang lalamunan ng lobo. Yung pinakamalapit na lobo, biglang napunitli. Lumusong ako pababa ng slope. Tinapat ang shotgun sa mga lobo, alis. Makalipas ang kalahating oras. Dinala si Xian pabalik sa observing room. Mabilis pero magaspang ang pagbenda ko. Di ko tinuring na special guest ang opisyal na to. Salamat, di ordinaryo ang lugar na ito. Ikaw ba ang awakened dito sa teritoryong to? Ako si Shen Wen, kinumpis ka ko mga armas. Pag gumaling ka, umalis ka agad. Di ako nagtatago ng problema dito. Dumating na problema, ate, laking yaman ng hawak mo dito. Pero gusto mo lang maging safe. Nawawala na ang scout ng Wild Wolf Gang nearby. Darating na ang totong grupo nila. Bahala kayo, problema nyo iyan. Yan ang usapan ko. Regular army dapat sakripisyo raw. Pangarap niyong maging hero, di ako kasama. Buhay lang habol ko, kasama pusa't aso ko. Sakripisyo, para may mabuhay pa na kagaya mo. Kung titingin ka lang sa niebe, ngayong araw, mababaon ka rin. Shenwei, makipagtulungan tayo. Hindi lang ako ang maliligtas dito. Para din sa'yo ito. Mama, totoo sinasabi niya. Nag-aalala siya para sa atin. Totoo tibok ng puso niya. Depende kung tatagal ka pa hanggang ganoon. Tinititigan siya ni Flower Arm. Pag nagloko siya, diretsong sasakalin ko siya. Matagal na akong handa. Sana di niya ako subukang galitin, sabi ng prof. Layang. Nang mabanggit ang Wild Wolf Gang, naging malamig tingin ko. Kaaway ko sila noon, ngayon bumalik siya rito. Ayan, gawa nila yan. Di sila basta goons. Looting army na armado. May modified cars, heavy machine gun. Mainit din sa thermal. Sinisuyod nila ang bundok na parang tipaklong. Di na ako nagsalita. Itong bunker na ito ang buhay ko. Sa labas, -60 degree K. Ligtas ang manatili, takas kamatayan. Tutal, sila napunta dito. Ako na bahala sa kanila. Ang tapang mo di mo kaya protektahan gamit lang shotgun at hayop mo. Kailangan ng tulungan para mabuhay. Sunod na mga araw, pag okay siksiyan, tinuruan ako ng footwork. Natural na pamatay ang tigre, pero puwersa lang alam niya. Tinuruan ng ambush, at saan magtago ng landmine sa ilalim ng snow. 3 pulgada mula tuhod pa ibaba. Ang taray ng taong to. Pero effective ang turong kagat sa asong iyon. Isang kagat, sigurado. Ikalimang gabi, hating gabi. Tumigil ang snow. Si Flower Arm na nagbantay sa labas. Biglang tumakbo pabalik na parang baliw. Ayan na sila, mapahanda na. Ang daming malalaking sasakyan. Ang ingay sobra. Nandyan na sa paanan ng bundok. Sinilip ko kasama si Xiye sa screen. Maliwanag ang madilim na daan sa ilaw ng mga sasakyan. Isang konvoy ng bakal, paakyat ng bundok. Yumanig sa lupa ang makina. Hindi bababa sa 50 ang main group. Patayin ang ilaw, tahimik, maghanda. Ang beam ng searchlight ay parang espada na humahati sa gabi. Mahigpit niyang tinamaan ang mga elemento sa gilid ng burol. May reaksyon ang thermal imaging. May source ng init sa ilalim. Mainit ang temperatura, malamang may malakas na ulan. Ilang tauhan na may detektor ang nauuna. May trick si boss gamit ang Thunder Earth. Sige, simulan natin. Ang bait ng bitag, dali lang nila sirain. Pinagpapawisan ang aking mga palad. Namumuti ang daliri ko sa hawak ng baril. Ito ang galawan ng regular na tropa. Basta pumasok sila sa bakuran. Kaya ko silang labanan. Huminto ang konvoy 200 metro mula sa gate. Si One-Eyed Wolf tumitingin sa walang buhay na fort. Umiti siya, mukhang brutal. Paborito ko ang basagin ang shell ng pagong. Ilabas ang gamit na iyon. Para marinig ng mga babae sa loob. May makapal na industrial tube. Di alam kung anong material. Naka-weld sa isang wheelbarrow. Sa likod, may naka-weld na death tank. Nakatutok sa main gate. 3 rapid shots. Nakita ang flash ng apoy. Lumaki ang mata ni Xian. Mortar, dumapa. Unang bomba tumama sa pader ng bakuran. Malakas ang pagsabog, naglaglagan ang debris sa basement. Puno ng static ang monitor. Hindi nag-collapse ang basement. Pero nakakabingi ang lindol. Namumulot lang ang tenga ko. Sa ulap, nakita kong pinoprotektahan ako ni Xian. Punong-puno ng lem sa likod. Baliw sila, gusto nilang a-level ang lugar. Pinipilit nilang paupuin tayo. Hindi kayang sumabog ito. Pero sira ang vent at depensa. Kung masira ang vent, para kang pagong sa palayok pagkatapos ng 3 putok. Di nagmadali si One-Eyed Wolf. Naglagay ng sniper sa gate. 2:00 sa tuyong puno. Nagpapa-pressure siya. Kailangan siyang tanggalin. Si Flower Arm tumarget sa may tubo. Mukhang marupo. Isang hampas, basag. Nakafocus ang sniper sa basement entry. Hindi napansin. Gumalaw ang sanga sa itaas. Bagsak ang sniper. Puro ingay sa earphone ni One-Eyed Wolf. Si Longgon nag-spray. Si boss parang hayop. Grabe ang bilis niya. Magtipon doon. Patayin ang pusang iyon. Ay, grabe. Pandaraya to. Yung whip sobrang init, nasunog ang pusa. Tulong! Narinig ang sigaw ni Flower Arm. Nataranta ako, tumalon. Ikaw na ang sunod. Backup mo, rice ball. Tandaan ang turo ko. Gumawa ng airline, huwag kontrahin. Sinaktan niyo ang kuya ko. Kakagatin ko kayo. Ang roar ng tigre umalinggaw sa lamba. Nakita ng Wild Wolf Gang ang puting liwanag sa camp. Si Old Teacher, sobrang puti. Hayop lang yan, nag-release ng gas.
Hindi kaya, malakas masyado. Gumamit ng dirty trick si One-Eyed Wolf. May tauhan silang may dalang canister na may yellow smoke. Tumakbo papunta sa vent. Umuugong ang air alarm. Kami ni Xian nagsuot agad ng mask. Ang bilis, gusto nilang usok kami. Pakita natin ang totoong plagi ng daga. Kinuha ko ang red remote. Nagsuot ng earplug si Captain Xi. Handa na. Pinindot ang remote. Walang pagsabog kundi tunog na di naririnig ng tao. Nag-cover sa buong bundok. Ano to, mga daga? Totoong rat tide. Libo-libong daga, gutong-gutong rats, sumugod. Umalis na lang lahat. Hindi na kaya ni boss. Nagpaputok na. Scrap vehicle. Ang command car at dalawa pang colorful cars ay tumakas. Umakyat sa mountain road. Harapan lang ang daan. Matatarik na cliff sa magkabilang side. Makapal ang snow sa ibabaw. Tinitingnan ang tumatakas na convoy. Siksiyan nag-ready mag-shoot. Pinigilan ko siya. Wag muna, para yon sa kanilang libingan. Hawak ko ang finger sa pangalawang buton. Good luck. Kinabukasan, umaga na. Tumigil ang bagyo. Ang malakas na avalanche kagabi. Ginawang flat ang mountain road. Ang steel convoy ng Wild Wolf Gang. Parang laruan, dinurog ng husto. Si Rabbit Eye Wolf maraming nakatagong gamit. May satellite generator dito. May kompleto kang satellite communication. Dinala ni Fox para sa safety niya. Sure lifesaver yan. Amoy yan. Ang bango, nasa box lang. Buksan na, two-leg. Kakainin ko, magiging malakas ako. Tahimik kong tinago ang box sa bulsa. Pinalamig ko si Flower Arm. Natapos ang paglilinis ng battlefield. Siksiya nagbitbit ng gamit, wala nang peligro. Kailangan na niyang bumalik sa field niya. Ito, communication na encrypted. Kung within 50 kilometro, pwede mo akong contact. Pag gusto mong magpalit ng lugar someday, o may problema kang di kaya, punta ka sa Sealis Bar 17 Underground City. Sabihin mo ang pangalan ko. Walang pipigil sa iyo. Okay, pag di na ako king dito, sasama ako sa'yo. Ingat, Captain Xi. Pinaalis Siksiyan. Tahimik na ulit sa basement. Sinara ko ang pintuan na laban sa pagsabog. Umupo ako sa harap ng mesa. Kinuha ko yung metal box na nakuha ko sa kotse ng One-Eyed Wolf. Ito ang core ng isang mutant na hayop. Noon, narinig ko lang to sa chismis. Pagkatapos ng magnetic storm, nagmutate ang mga cells. Mataas na concentrated na enerhiya ito. Nabanggit ng Xian yan dati, na ang Wolfgang ay nanghuli ng mga espesyal at mutant beasts upang makuha ang iligal na bagay na ito. Marupok ang katawan ng tao. Pwedeng sumabog kapag direktang ininom. Pero sa mga evolved na hayop, ito lang ang mabilis na paraan para mag-transform. Akin yan. Matapos kong kainin to, kaya kong talunin ang isa zero higanting oso. Mama, ang bato na to ang bango. Pero mabilis itong gumalaw, parang buhay na pusong tumitibok. Medyo natatakot si Doobao. Pero basta bigay ni Mama, kakainin ko. Mio, mas malakas pa to sa isa zero lata ng tuna. Ibigay mo agad sa akin, 2 paa. Dahil dito, ako na ang masusunod dito sa bundok. Nakita ko ang pananabik at sakit sa kanilang mukha. Pinagpapawisan ako ng malamig. Susi ito para mag-evolve. Pero parang lason para sa buhay. Pag pumalpak, mawawala agad ang pinakamahalaga sa akin sa mundong ito. Kailangan ng tapang para yumaman. Sabi ni Xian, napakadelikado nito. Pero hindi ko kayo kayang iligtas palagi. Pag nalagpasan niyo ito, totoong divine beast na kayo. Pag hindi rin ako mabubuhay mag-isa. Pinamigay ko ang 3 core. Isa bawat isa, walang agawan, kain na. Pero hindi agad lumakas kagaya ng inaasahan. Matinding pagtanggi ng katawan ang nangyari. Hindi ko na kaya. Parang may apoy sa tiyan. Flower arm rice ball. Doobao, hindi. Huwag tumigil. Huwag. Mama, sobrang sakit, parang puputok na ako. Mamamatay na ba ako? Palakas ng palakas ang hina ng 3 alaga. Hanggang sa tuluyang huminto sa paggalaw. Nabagsak sila sa sahig. Pero gumagalaw pa rin ang katawan. Lumuhod ako sa sahig. Tinitigan ko silang walang malay. Maputlang-maputla ang mukha ko. Lubos akong nilamon ng takot at pagsisisi. Huwag kayong matulog, pakiusap huwag kayong matulog. Basta magising lang kayo. Kahit hindi kayo mag-evolve, kahit mawala pa ang fortress na ito, tatanggapin ko, gumising kayo please.
Nung nalunok ng mga Divine Beast ang core, agad niyong naramdaman ang matinding reaksyon ng katawan. Nag-arch bigla ang katawan nila. Malakas na bumagsak sa sahig. May paos na hingal mula sa lalamunan. Kita mo ang ugat sa ilalim ng balahibo. Tuloy-tuloy ang pagtibo. Biglang nanghina ang tuhod ko. Lumuhod ako ng malakas sa sahig. Apoy. Parang naluluto na yung tiyan ko. Unicorn, tubig. Huwag kayong matulog, makinig sa akin. Idilat ang mga mata. Ice, bigyan ng ice. Hindi ako natulog buong gabi. Pulang-pula na ang mata ko. Kabado akong nagbantay sa yelo. Hanggang sa umaga ng sumunod na araw, may sinag ng araw na pumasok sa basement. May tunog ng yelong nabasag sa ice pile. Sa ilalim ng makapal na yelo, ang mga divine beast na ito ay tuluyan ng nag-evolve ngayon. Mama, huhuhu, di na masakit si Doobao. Alam ko, inisip mo ako. Dumiretso yung boses sa utak ko. Parang ang init. Natulala ako saglit. Niyakap ko sila agad. Ibinaon ko ang mukha ko sa balahibo nila. Mahigpit kong niyakap sila. Salamat buhay kayo, di kayo namatay. Tangina, muntik na akong atakihin sa nerbiyos. Mga loko kayo. Nung kakarelax ko lang saglit, yung lumang radyo sa sulok biglang nag-red light tapos may tunog ng electric static. Wenwen, tulungan mo ako. Ako si mama mo, Wenwen. Nagyayelo na kami sa labas. Buksan mo ang pinto. Anong nangyayari? Di ba parang si Zhanglai ang boses na iyon? Tinitigan kong mabuti ang radyo. Sigurado ako, alam ko to sa puso ko. Patay na ang mama ko. Masakit ang binti ko. Pasukin mo kami. Papalakas ng papalakas ang boses. Lalo itong lumilinaw. Parang may nakadikit sa siwang ng pinto. Sa loob, may malamig na pakiramdam. Sa basement, boses ng patay ang maririnig sa radyo. Hinawakan ko bigla ang walkie-talkie. Mahinang hawak ng likod ng kamay ko. Namumula ang mata ko. Alis ka dyan. Nagpapanggap kang patay? Tinitingnan ko kayong lahat. Bulok ng mga patay. Patay na siya. Buksan ang pinto. Yung boses, hindi na galing sa radyo. Mula na sa vent sa itaas. May tunog doon ng gumagapang. Parang madulas na bagay yon. Napilit dumudulas pababa. Mama, parang mali. Walang tibok. Peke. Ang bango. Yung tamis na nakakasuya ulit. May bagay sa loob ng tubo. Naging seryoso ako. Hinablog ko ang flamethrower. Inalis ang safety. Lumabas ka, halamang demonyo. Yung plantang iyon ginagaya ang boses. Tulong! Mamatay ka na. Flower arm, hiwain mo siya. Hindi gumagana ang apoy sa kanila. Napaatras ko lang sila ng kaunti. Nagsuot ako ng protective suit. Isinama ko si Rice Ball at Flower arm. Alam ko sa sarili ko, kailangan ko talagang lumabas mula sa basement. At tuluyan silang, wawasakin ng buo. Nasa sulok ng pader ang ugat. Esan! Mabulok ka dito, maruming bagay. Sunog na sa labas ang mga vines. Nakapaghinga na ako ng maluwag. Pagtingin ko, sa madilim na gubat sa paligid. Nagningning ang maraming berdeng mata. Di pa tapos, sobrang baho, umaamoy ang mga lobo. Natawag din yung mga mutating wolves. Katapos ko lang sa mga vines. Sa paligid, maraming mutating wolves ang dumating dahil sa amoy. Lumapit na rin ang mga fox. Tinignan ko ang flamethrower. Ubus na ang gasolina. Tinapon ko ang flamethrower. Hinugot ko ang hunting knife sa biwang. Rice ball, trabaho na. Alice. Sumunod kayo sa patakaran ko kung gusto niyong mabuhay. Hindi ko pinatay ang mga hayop. Sinuong ko sila, ginawa kong tagapagtanggol. Ako, binago ko ng tuluyan ang batas ng buhay sa bundok ng Kingluan. Dumating na ang ikalawang New Year's Eve ng Apocalypse. Sa labas sobrang lamig pero mainit-init sa basement. Happy New Year, mga mahal kong baby. Tinataas ko ang baso ng coke. Tinamaan ang tasa ni Doobao. May malinaw na tunog. Masarap talaga ang dumpling ni Mama. Basta kasama si Mama. Parang Pasko araw-araw. Shenhui, natanggap ang sagot, bilisan, isara ang exit. Ano ang nangyari kay Xian? Dumating ang puting kamatayan na malamig. Aabot ang snow na higit 10 metro. Temperatura ay minus 80 degrees. Magtago agad, mabubuhay tayo. Nawala ang signal, may biglang malakas na ugong sa itaas. Parang may bundok na bumagsak sa amin. Naku, nagbabagang snowstorm na. Ikapitong araw ng matinding lamig. Ang labas ay tahimik at walang buhay. Yung snow na 10 metro kapal. Talagang tinabunan ang Kingluan Mountain. Nailubog ng husto. Sa pinakamalalim na parte ng cellar, nakakatakot ang kakulangan ng oxygen. Unti-unting naubos. Bawat hinga ay pahirap. Sobra akong nahihirapan. Parang buhay na torture. Hindi pwedeng matulog. Huwag matulog. Mama, antok na antok ako. Nahimatay ako dahil sa kakulangan ng hangin. Si Flower Arm, mabilis pumasok. Sa sobrang makipot na vent, sa harap ng toxic na yelo. Ginamit niya ang matutulis na kuko. Maghukay para kay boss. Ako ang boss dito. Kung di ako pumayag, walang pwedeng mamatay. Pagkatapos ng 3 araw, binuhat ko si Flower Arm na balot ng benda. Kasama si Doobao. Dumaan sa hinukay na tunnel sa snow. Unti-unting bumalik sa ibabaw. Saan ito? Jurassic Park ba ito? Malaki ang pagbabago sa paligid. Natunaw ang snow sa lupa. Grabe ang paglago ng mga halaman sa ilalim. Amoy putik at init sa hangin. Dumating ang tagsibol. Pero lahat sa paligid parang nagpapahiwatig ng bagong panganib. Hindi pa ako ganap na nakarecover. May bagong krisis ulit sa loob ng kagubatang ito. Puno ng malalaking mandaragit. Ay, tulungan ako. Kinagat ng bulaklak ang puwet ko. Alerto lahat. Hindi na ito backyard. Ito na ang gubat. Natutunaw na ang niebe. Hindi na maitatago ang oasis sa Kingluan Mountain. Isang grupo ng gusgusin. Nakakahoy at scavenger na sumampa. Nakita nila ang mutanted prutas sa bundok. Nangingintab na ang mata nila. Nakatayo ako sa kalagitnaan ng bundok. Pinapanood ko sila ng malamig na mata.
Hahaha hey, tingnan mo may babae doon. Walang may-ari ang bundok na to. Bro, tara, kuha natin lahat ng pagkain at yung babae. Kasalanan din natin, wala silang paki sa akin. Akala nila madali akong pagkatay. Nye, panahon na kumain si Rice Ball. Ah, Tiger, paano lalaban dito? Isang sigaw ng tigre mula kay Rice Ball. Sobrang lakas at mabilis. Nagpatakot ng pong scavenger. Walang natira. Tiger. May mga halimaw sa bundok. Tumakbo. Takbo. Sa loob ng 20 kilometro sa Kingluan Mountain. Teritoryo ko ito. Sino mang lalampas, mamamatay. Pagkatapos ng labanan na ito, sumikat ang pangalan ng Mountain Ghost. Alam na ng lahat sa loob ng 100 kilometro. May malupit sa Kingluan Mountain. Nag-aalaga ng malaking mutanted beast. Patayan lang hindi sapat. Nagsimula akong makipag-trade sa labas. Gumawa ako ng unmanned store sa paanan ng bundok. Pang-exchange ng info at supplies. Salamat, boss. Simple lang ang rules. Barter lang. Itong lugar na to, naging reliable trade point sa Westland. Gold box, ginto. Info tuloy-tuloy pumapasok sa akin. Lumipas ang 3 buwan. Malaki na ang power ko. Umaga na ito. Sa monitor screen, may dumating, mukhang mabigat na armored convoy. Professor Meow, familiar ang guest. Yung hinlalang na may pilay. Ngayon may T-struck siya. Huminto ang convoy, 20 higit na soldiers, fully armed, nagkalat, nakatutok ang baril, banta sobrang taas, bukas ang pinto ng sasakyan. Siksiyan bumaba agad, medyo puti ang buhok niya sa gilid, diretso pa rin ang likod, medyo may pilay pa rin ang kanan niyang paa. Sumama ako kasama si Rice Ball. May panggatong hawak, gusto mo bang kagatin? Ibaba. Ilagay lahat, sariling tao lang ito, Divi. Matagal na di nagkita. And a mountain ghost. Sobra yata ang feed ng pet mo. Sa underground cellar. Binigyan ko ng malamig na minti asiksiyan. Tinanggap ni Xian, isang lagok na ubos. Kita talagang nauhaw siya. Walang paligoy-ligoy. Naglabas agad ng dokumento. Kasama ang set ng mabigat na susi. Wala akong sadya dito. Nagkaroon ng mutant fungus outbreak sa Dungsyon. 1,000 namatay. Narinig ko meron kang mutant. Red rhodiola pwedeng pagalingin. Kailangan namin ng maraming gamot. Hindi mura ang life-saving goods ko. Gets ko ang rules. Yang susi sa iyo na yan. Sa trailer sa likod, may laman. Pinakabago na military heavy sealant diesel generator set. Isang drum ng military high-grade diesel pa. Totoong official document ito. Malinaw na nakasulat dito. Ina-acknowledge Kingluan Mountain, 20 kilometro radius. Personal territory mo. May honorary city lord title ka pa. Sino man kung mang-abala dito. Parang nag-declare ng war sa Dongchon. Kompleto, pati sasakyan at diesel ibinigay sa akin. Official, sobrang sulit ito. Deal, hindi na sapat mga solar panels ko. Mahirap matapos ang business. Kakalabas lang ng pinto, ready na mag-deliver. Bigla nag-wild ang radar sa ibabaw ng armored car. Para itong mabaliw, bilis mag-turn. Ang ingay ng alarma. Warning, nakadetect ng super daming biological tide response. Captain, pula ang radar screen. Puno ng red dots. Number, grabe, di mabilang. Libo-libo. Ay hindi, 10,000. Papunta sila dito, mabilis. Sobrang bilis. Bakit ang bilis ng tide? Di ba sabi may 1 week pa? Lahat umakyat sa mataas. Silip mula malayo. Sa horizon, may yellow dust wall na napakalaki. Mabilis na lumalapit, lindol sa lupa. Maging ang bato sa paa nagtatatalon. Siksiyan nagbinocular. Medyo nanginginig ang kamay. Ano ba yan? Radiation tide. May sumabog na nuclear power plant. Nagwala yung mga hayop. Papalapit sila sa Dungsyon. Tamang-tama, Kingluan Mountain sa gitna ng daan. Grabe ang laki ng tide. Hindi kayang harangin ng mga beast ni Xian. Hindi na mapipigilan. Tara, dalhin mo ang iyong pet sa cellar. Weld mo ang pinto. Hintayin mo sila dumaan. Ang magtago, dati si Shen Wei yan. Ngayon, likod ko ay bahay ko. Aking lupa at pagkain. Ibinibigay mo ba sa iba? Alin ang mas mahalaga, buhay o bahay? Yan ay 10,000 wind beast. Nagwawala siksiyan sa teritoryo ko. Nagtanong ba siya sa akin? Tingnan mo mabuti. Ano ang ibig sabihin ng local king? Ang whistle tumago sa ingay ng laban. Umuecho sa valley. Next second, Kingluan Mountain na tahimik. Biglang gumalaw. Mga kapatid, may trabaho tayo. Para kay Mountain Coast, at para sa canned food. Pakita natin sa mga dayong ito. Post-cold erupted pangolin. Nagbanggaan ang steel at flesh. Kahit sumugod sa armored line. Naging red hot ang machine gun barrel. Nagbubuga ng usok kahit malamig. Ay! Ano yan sa taas? Grupo ng mutant mountain cats. Pang-attack sa weak points. Sobrang bilis, tindi at tumpak. Beast tide na pigilan ng airdrop. Na-break ang rush. Siksiyan nagulat.
Pusa ba talaga yan? Parang Special Assassin Squad. Hoy, ano yun? Ano? 1, 2, 3. Okay, lahat sundin utos. Sugod. Banggaan ang mga pangit. Ako si Papa ng kalsada. Papa, kumapit ka. Sa kakaibang utos ko, nag-stabilize ang sitwasyon. Umatras ang beast tide. Biglang may nangyari. Malakas ang lindol sa lupa. Nagbanggaan ang dalawang tide. Nagkakalat ng laman at dugo. Tunay na beast-to-beast labanan ito. Ale. Rice ball, left hook. Ganda ng tattoo, front row. Tinarget ang wild boar sa puwet. Ganyan dapat. Keep formation. Huwag lumampas sa teritoryo ko. Parusahan kahit malayo. Sino yung Rat King? I save mo ang beef leg para sa akin. Extra meal mamaya. Malakas na hiyawan. Nawala ang alikabok. Lumabas ang two-head black bear na kasing taas ng bahay. Napapalibutan ng kakaibang green light. Malaking shadow ng kamatayan bumalot sa akin. Huwag hawakan ang nanay ko. Hindi kita kinakatakutan, malaki ka man. Rice ball. Shenbei, iwas ka. Bumagsak ang higanting palad. Malapit na ang kamatayan. Sa gilid ng mata ko, nakita ko ang likod ko. Sa bungad ng base. Doon ko lang ginamit ang kapangyarihan ko para palakihin ang unang puno ng heart rate. Yan lang ang pag-asa sa mundo ngayon. Yan din ang hangganan na hindi ko kailanman susuko. Gusto mong wasakin ang tahanan ko. Tanungin mo muna kung papayagan ko. Doubaw, gamitin mo ang iyong busilak na puso para isara ang kasamaan niya. Mama, nahuli ko na siya. Puro itim na apoy ang laman ng puso niya. Huwag kang matakot, poprotektahan ko ang liwanag sa isip nating lahat. Di ko hahayaang pumasok ang dumi dito. Sumigaw ng matindi ang itim na oso, yung mga matang puno ng kasamaan. Dahil sa ebolusyon ng Daubao, lumabas ang saglit na kaliwanagan tapos muli siyang nanghina. Nararamdaman ko ang mainit na aliw ni Daubao sa isipan ko. Dahil dito, nakuha ko ulit ang katinuan ko kahit muntik na akong sumabog. Lahat ng kapangyarihan ko, pinilit kong ilipat sa nasugatang Fatuan. Si Fatuan, siya ang gustong sumira ng puno. Ikaw ang tagapagbantay ng bahay na ito. Wasakin mo siya para sa akin. Banal na apoy. Matindi ang tinamong pinsala sa bituka ng Beast King. Naglabas siya ng desperadong sigaw. Tiis ko ang pagkahilo dahil sa pagkaubos ng lakas. Tinarget ko ang compound crossbow ko sa sugatang flower arm. Huwag hayaang makatakas siya. Mahalaga ka sa kanyang buhay. Panginoon, kunin mo na ang marumi niyang ulo. Para hindi madurog ang maliit na puno, sir. Magiging maseryoso na ako. Bumagsak ng malakas ang Beast King. Lumaganap ang alikabok ng dugo. Ang mga hayop sa paligid, nagkawatak-watak sa takot ng mamatay ang pinuno. Bagsak akong umupo sa niebe. 4 na spirit beast agad lumapit. Inilapat ni Daubao ang mainit niyang ilong sa noo ko. Pinawi ang pagod ng utak ko. Kahit puno ng dugo si Fatuan, napatingin pa rin siya sa direksyon ng base. Sinusuri kung ayos lang ang maliit na puno. Shenhui, alam mo bang muntik ka nang sumabog kanina? Sulit ba ang ginawa mo para lang sa mga kasamahan mo? Siksi yan ang tao mo. Noon, nag-alay din para lang magtanggol. Para sa akin, sila, hindi sila gamit. Sila ang tanging pamilya ko sa bundok na ito. Yung talagang nagpaparamdam ng payapang tulog. Dati, may team ako. Ganon din ang naging proteksyon nila sa akin dati. Sayang at hindi ko sila nadala pa uwi. Tama ka. Akala ko dati, sakripisyo lang kung para sa mundo. Ngayon, napagtanto ko. Ang ipagtanggol itong maliit na lugar na may init. Yun ang pinakamahalaga. Kuya Kiang, kapag gumaling na ako, babalikan natin yung nakaraang utang. Matapos ang laban, sobrang lamig sa paanan ng bundok. Nakahandusay ang malaking bangkay ng Beast King sa yelo. Ang natitirang berdeng liwanag ng radiation, mahina sa hangin at snow. Amoy na amoy ang kamatayan dito. Diretsong gumalaw ako. Tumpak kong binuksan ang bungo ng Beast King gamit ang maikling kutsilyo. Kinuha agad ang isang kalahating transparent, berdet makinang na core. Ito ang core na resulta ng magnetikong bagyo. Ginagamit ito ng Wolfgang bilang susi sa ebolusyon. Pero para sa army, isa itong delikadong mini-nuclear bomb. Sa apocalypse, pag wala kang lakas, hindi ka man lang pwedeng gumawa ng bomba. Siya yan, kung marami tayong core bilang gasolina, makukuha mo ba ang military nuclear generator?
Nasa pinakaloob ng armory sa provincial city iyon. Hindi ba kayang suportahan ng geothermal energy ngayon? Ang geothermal, pang-iwas lang sa pag-ielo. Kung gusto ng absolute no-go zone, dapat walang katapusang proteksyon. Hindi lang panatilihin ang tibok ng puso. Pinuto ng blast door ang katahimikan. Mahina ang ugong ng heater sa loob. Tumakbo si Daubao papalapit. Pinatong niya ang basang ilong sa sugatang palad ko. Umuwal siya ng mahina, parang umaaliw. Walang lakas akong sumandal sa sofa. Magaan na lumundag si Flower Arm sa control panel. Tinututukan ng berdeng mata ang energy meter. Si Fatuan, dahan-dahang nililinis ang dugo sa balahibo niya. Mama, ang init ng sulmo. Patay na talaga yung malaki. Huwag kang matakot, si Daubao ang magbabantay dito. Ayos lang ako, Flower Arm, ilahad ang status ng generator. Kanina sumobra ang load ng electrical grid. Gaano pa katagal tatagal ang battery? Malapit nang maubos. Nasa red line na ang baterya. Hindi kakayanin ng geothermal yung isa pang ganitong atake. Kung walang bagong power, tayo na mismo magpapaikot ng generator. CJ, noted. Mukhang kailangan talaga nating puntahan ang armory sa lungsod. Binuksan ang dalawang airtight na pinto. Bumuhos ang lilang grow light. Lumapit ako sa glass cover sa gitna. Sa loob, ang maliit na seedling na parang kristal, nanginginig. May mahinang berdeng liwanag na umiikot dito. Mama, mas maliwanag siya. Ang hinga niya, pinapawi ang sakit ko. Babantayan ko siya. Walang pwedeng lumapit. Siya ang lifeline natin. Kayang linisin ang radiation ng magnetic field. Kayang pasiglahin ang mga tanim sa paligid. Habang nandito siya, may sariwang prutas tayo palagi. Basta matapos niya ang evolution niya. Dito na ang tunay na paraiso. Fatuan, bantayan siya ng mabuti. Siya ang kinabukasan natin. Pumasok siksiyan. Inilatag ang strategic map na puno ng pulang tuldo. Maseryoso ang mukha niya kaysa sa labanan. Medyo mabigat ang hininga. Nalaman na ang sagot. Si Kuya Kiang, parang test subject lang pala. Ang totoong target ng lugar na ito. Isang grupo na tinatawag na Dao Jose. Sila nga, tulad ng nakaraan, para makuha ang powers. Pumapatay sila ng mga awaken at kinakain pa. Grabe, alam mo lahat ng detalye. Di lang sila nananakaw ng resources. Naghahanap din sila ng plantang kayang baguhin ang magnetic field. Kaya di tayo pwedeng umupo na lang. Sasalakayin natin ang energy station nila. Ako ang bahala sa mga beast. Ikaw bahala sa strategy. Ngayon, tuluyan na silang mawawala sa snowfield. Walang matitirang kanibal na iyan dito. Hindi pa tapos ang aftershock ng labanan. Pero ang hangin sa cultivation room, preskong matamis. Dahan-dahan akong lumapit sa gitnang glass cover. Ito ang lifeline ng base. Pinaikot ko sa daliri ang malaberding ilaw. Dahan-dahan kong pinasok sa glass cover. Uncle, tulungan mo ako. Kailangan namin ng pagkain. Kailangan din namin ang proteksyon mo sa magnetic field. Harangin ang nakakainis na radiation. Mama, dumami ang pula, dumami ang bilog ni Tongtong. Di na kailangan kumain lagi ng canned goods, di ba? Tama, magtatanim tayo ng forest dito. Tara na. Tinawag ni Xian para ipakita kung ano ang tunay na lakas. Ang plato ng sariwang kamatis at lettuce sa mesa. Halos di ka pani-paniwala sa mapanglaw na mundo. Naupo ako sa tabi. Tinitigan ni Xian ang mga prutas at gulay. Ang mga daliri niyang dating may hawak na baril. Punong-puno ng kalyo at punit. Nakarating na ako sa mga advanced na underground city. Wala pa rin akong nakita na ganitong prutas at gulay. Sa ilalim ng radiation ng magnetic field. Anong klaseng science ang puno na to? Hindi siya technology. Buhay siya. Salamat, hanggat nababantayan ang bundok na to. Magiging tao tayo ulit. Hindi hayop na nagtutunggali. Naniniwala ka na ba? Kapag marami tayong pagkain, hindi na lang lupa ang gusto ng Dao Jose. Ang kinabukasan na ng tao. Shenwei, inilagay mo ang sarili mo sa panganib. Kaya kailangan ko ng nuklear na baterya at ganap na depensa. Tulungan mo akong bantayan ang paligid. Ako naman ang bahala sa ibang mga tauhan. Gagawin ba nating ang palitan na ito? Sa madilim na ilaw, sanay na binubuksan ni Xian ang luma at sirang crossbow. Pinagkumpara ko ang impormasyon na ibinabalik ni Huabe. Naglalagay ng marka sa mapa. Yung mga espiya ni Professor Yang sa silangan, kumpleto na. Pero naamoy ko ang bulok na karne. Yung mga walang balat na halimaw bumaba na sa exhaust vent. Mukhang di na makapaghintay ang mga magnanakaw ng apoy. Xian, dati ka bang nawala ng team dahil sa ganitong sitwasyon? Naipit kami sa guho. Walang supply. Napanood ko na ang kasamahan ko ay nagpakamatay para makatipid ng pagkain. Pinili nilang magpakamatay. Noon akala ko, ang sakripisyo lang ang sagot. Sa akin, walang sakripisyong kailangan. Ang mahalaga, ingatan ang mga kasama mo. Hindi na abot ang OSIS. Pero bago ka mamatay, pwede kong ipakita sa iyo. Handa na ang operasyon. 3 mutant na tapos. Forma ng proteksyon. Ang labasan ay puno ng nakamamatay na aura. Mama, dala mo ito. Galing ito kay Tito. Sabi niya, hihintayin kanyang makabalik. Salamat, lahat handa na. Lumabas na, papunta sa kanlurang labas ng lungsod. Para kunin ang inaamin nating bagay. Naiintindihan, Chen Wei. Kung makakauwi tayo ng nuclear na baterya ngayon, buhay ko, sa iyo na, boss. Tara na, kunin natin lahat ng atin, walang kulang. Mga skyscraper sa buong lungsod. Ngayon, nakatayo na lang ang malamig na bakal. Ang energy hub nasa gitna ng mga guho. Ang pader ng depensa, punong-puno ng dark na bakas ng kuko. Nakaupo ako sa ilalim ng sirang flyover. Ginagamit ang binocular para tingnan ang exhaust vent. May fire control residue sa main door. Diretsong atake, tiyak na patay. Pasok tayo sa side, sa cooling pipe. Napasok na ni Huabe. Siye, amoy. Malakas na amoy ng formalin at bulok na karne. Hindi bulok na karne yan. Mga walang balat yan. Tao na namatay o nanggaling sa irradiated core. Ang mga Death Warriors instinct lang ang pagpatay. Mama, ang baho. May laman sa ilalim ng pipe. Lahat ng halimaw sa food pit, gutom na gutom. Ang loob ng tubo puno ng yellow at berdeng lagkit. Bawat hakbang, may madulas at tunog ng friction. Maingat akong umiwas sa mga di kilalang lagkit. Prof. Layang, locked ang gate sa harap mo. May 3 halimaw na nagbabahagi ng pagkain sa loob. Nakakadiri ang eksena. Yan bang ay katawan ng kasamahan ni Xian? Binigla ni Fantuan, sinira. Nasira, mama. Ang nakakatakot na halimaw tumingin na dito. Ah, gusto kong sumuka. Sa gitna ng hall, 3 mutant squat sa tabi ng guho. Napansin nila ang ingay. Nakaapat ang paa. Nag-climbing sa pader papalapit. Tiradorin sa spine, dun ang energy core nila.
Siye, atras ka. Fantuan, suppress na. Huabe, balatan na. Ah! Tatlong bangkay ng halimaw biglang lumiit. Naging itim at mabahong katas. Nakakapit ako sa pinto ng server room, hingal na hingal. Init ang palad dahil sa nerbiyos. Ito ang obra ng mga magnanakaw ng apoy. Kung pumalya tayo, ganito rin ang kinabukasan ng Kingluan Mountain. Hindi ako papayag matalo. Napatay ako ng mga yan sa nakaraan. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang halimaw. Mama, ang nuclear battery nasa loob ng kabinet. May nuclear battery, di kailanman mamamatay ang ilaw sa basement. Sianye, tanggalin na ang wire. Kailangan nating makaalis bago dumating ang second wave ng halimaw. Tumingin ako sa pinakamataas na tower sa city center. Matulis ang tingin ko. Ang malamig na asul na liwanag ng nuclear battery nagliwanag sa koridor. Sianhe, mabigat ang pakiramdam. Isang kamay ni Sian, kinuha. Sa likod, tunog ng alarma at metal na tunog papalapit. Second batch ng halimaw nasa labas na ng pinto. Kinuha ko ang wiper sa likod. Sa emergency light, malamig na malamig ang tingin ko. Naglalakas ang radiation, aktibadong self-destruct sequence. Dapat mabilis bago tumagas ang kulan. Tumakbo sa distribution room 2. Gusto ng fire thief gawing guho ang lugar na ito. Sian, dalhin mo ang battery. Fantuan, magbukas ng daan. Ang mga halimaw, sama-sama. Ikaw ang magpaiwan. Nakakatakot ang mag-cover ng likod. Di ako sanay na babae ang mag-shield. Hindi ito sakripisyo. Efficient lang, natukoy ng pusa ko ang kahinaan nila. Kung magpaiwan ka dito, sagabal ka lang sa paningin ko. Tuloy, sumabog ang kuryente sa transformer. Mga labing balat na silhouette mabilis na gumapang sa ceiling. Bumagsak ang berding lagkit. Naglabas ng matapang na puting usok. Pigilan ko ang paghinga, nag-focus. Pindot ko ang trigger. Prof. Nan, remote-controlled ang mga puppet na ito. Chip sa likod ng tenga ang main point. Nakita si Huabei. Putulin ang signal nila. Ako na bahala sa natitira. Sumisigaw ang kuryente, masakit sa tenga. Sabay-sabay nagbukas ang monitor. Lumabas ang malabong itim na anino. Magaling, Miss Shen. Kung ibibigay mo ang mother plant, pwede kitang isali bilang empleyado namin. Ang punong iyon kayang baguhin ang geomagnetic field. Sayang lang ang talento niya sa iyo. Ginagawa mo lang silang walang balat na halimaw. Masama pa nga si Kyangje, tinanggap mo pa. Mukhang mababa rin ang standards ninyo. Tumigil ka sa kasinungalingan. Noong dati, nag-divided ka ng guho sa lungsod, utang sa kasamahan ko. Balang araw, magbabayad ka rin. Ang dami mong sinasabi. Nasaan ang signal source daw bao? Nasa pinakamataas na tower ng city center siya. Tawa siya, di daw natin madadala ang battery. Sa malakas na pagsabog, naglabas ng mainit na apoy sa energy station. Tumalo ng team palabas ng cooling pipe sa pagsabog. Bagsak sa makapal na yelo. Fantuan, agad na tumayo. Pinrotektahan ang likod laban sa debris. Tumaas ako, naupo. Unang ginawa, pinigilan si Kianhe. Basta, andyan ang battery. Sian, dapat tayong umalis, darating ang mutant beast sa pagsabog. Shenmei, sabi niya, ang punong iyon kayang baguhin ang geomagnetic. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, iyon lang ang malinis na lugar. Gusto ng mga baliw na yan wasakin ang landmark na yun. Pag-uwi, may battery na tayo. Gagawing tabuo zone ang Kingluan Mountain para sa mga Fire Lord. Ang putok ng digmaan sa lungsod ay naglaho na. Nakikita na ang hugis ng bundok Kingluan sa gitna ng niebe at hangin. Ang Kianhe sa kamay ni Xian ay may bughaw na ningning. Ito ang pag-asang binili natin ng ating buhay. Naglakad ako sa gitna ng niebe. Namumutla ang labi ko sa lamig. Sumunod agad si Xian. Maingat niyang hawak ang Kianhe. Laging alerto sa paligid. Ang pinto ng Shenli ay nasa unahan. Naubos na ang lakas ng baterya. Kailangan nang lumapit sa generator. Daubaw, buksan mo ang pinto. Huabei, ikaw ang bahala sa likod. Bantayan mo ang likuran. Professor Layang, bitawan mo. Umuna kayo ng 5 li. Maliban sa atin, walang ibang nilalang na makahihinga. Madilim ang ilaw sa loob ng basement. Mahinang tunog ng generator ang maririnig. Mabilis na inilagay ni Xian ang nuclear battery sa main slot. Kumilos ang daliri niya sa mga kable. Pinindot ko ang power switch. Ibinuhos ko ang kakayahan ko sa generator. Kaya naging nuclear energy na ikonekta sa grid. Tumaas na naman ang geothermal pressure. Tuloy-tuloy ng matibay ang kuryente. Hindi na kailangang magtipid sa ilaw. Simula pa lang ito. Dahil dito, triple ang lakas ng depensa sa kuryente. Kahit pa tanks ang gamitin ng Dao Jose, di pa rin sila makakapasok. Stop flashing, Professor Yang. Lahat ng TV gumagana na. Madali na ang patrol ko simula ngayon. Ang init, sarap, pati sahig mainit na. Na-activate na ang plant system dahil sa kuryente. Miss ng nutrients ang bumabagsak. Lumapit ako sa munting puno. Pinapakain ng nuclear energy. Malakas manginig ang mga dahon nito. Masaya ang tunog ng hangin dito. Sapat ang energy. Panahon na para tayuan ang defense field ng bundok. Ginamit ko ang abilidad ko. Dali-daling nag-ugat ang maliit na puno. Sumunod sa slot ng tubo. Sumanib sa metal frame ng basement. Mabilis na mulaklak at namunga ang lettuce at strawberry sa loob. Lumapit si Fantuan sa strawberry vine. Nagulat siyang umungol. Ma, tingnan mo. Lumaki at tumamis ang mga bunga. Sumasagot pa sa akin. Ma, sinipsip ng puno ang radiation. Amoy gubat dito ngayon. Sian, tikman mo. Ito lang ang malinis na lasa dito sa snowfield. Sumasayaw ang apoy sa fireplace. Basta ang init sakto. Humilata ako sa sofa. Si Doubao natulog sa gilid ko. Si Huabi, malakas maghilik sa taas. Noon, swerte na ang may taguan sa apocalypse.
Shenhui, ginawa mo talagang paraiso ang lugar na to. Ayaw ko nang pumatay para lang sa kaunting kanin. 50 years ang abot ng bateryang ito. Kailangan lang natin depensahan ito. Aabot tayo hanggat matapos ang apocalypse. Hindi pa lalampasin ng Dao Jose ang lugar na to. Kung umatake sila, ako ang babantay sa unang linya. Walang magsasakripisyo rito, sabi ko na. Kung ikaw ay mamatay, sino ang sasalo ng mga generator ko? Sama-sama tayong mabubuhay hanggang mabulok ang mga halimaw sa yelo. Sa sandaling ito, ang nagyayelong pusong naiwan ni Xian sa mga kaibigan niya. Tunay na natunaw sa mainit-init na basement. Makapal ang hamog sa umaga. 3 armored vehicles ang pumasok sa snowfield. Malalim ang marka ng truck sa permafrost. Daan-daang walang balat ang mga nilalang. Sinusundan malapit ang konvoy. Amoy kemikal ang paligid. Commander, abot na natin ang target. Handa na ang jammer. Miss Shen, nahuli ka na ng mass field mo. Isuko ang core, maliligtas pa kayo ng alaga mo. Kung hindi, maglalaho kayo ritong lahat. Siya ang unang grupo. Tingnan nga natin gaano katagal tatagal yung nuclear battery. Nagka-snow sa Kitty sanhi ng interference. Lumalabas at pumapasok ang static. Pero dahil sa biglang pagtaas ng power, mabilis nagsilino ang video. Umupo ako sa control panel. Namumuo ang pawis ko sa kaba, pero ang mata ko'y malamig at matalim. Ma, ang daming itim na likido. Gustong balatan tayo ng halimaw na iron ay. Ang bigat. Di niya kaya. Wabi, sirain mo yung source ng jammer. Naglagay ako ng virus habang nagsanib sa grid. Basta tumawid sila. Sasabog ang jammer. 50 suicidal soldiers ang susugod. Unahin ba natin ang electric grid o si Fantuan? I activate ang absolute forbidden zone. Lumuhod ang 50 na walang balat na warriors. Dinudumog ang gate ng may kasamang niebe. Nang sila, sumuayad sa unang bakal na bakod. Tahimik ang snowfield. Biglang pumutok ng lilang kuryente. Tahimik akong tiningnan ang Kiki. Bawiin at aon lahat ng electromagnetic shield. Umatras pansamantala ang kalaban. Sa living area, si Fantuan humihinga sa mainit na sahig. May static ang buhok. Si Daobaw, may basang bimpo mula spring water. Maingat na ipinampuna sa sugat ni Fantuan. Nakatingin ako sa screen, maluwag na nagbaba ng balikat. Naipagtanggol natin ang unang alon. Hindi aalis ang BEC. Susunod baka bomba o gas. Kailangan nating patibayin ang vents. Alam ko, pero simula pa lang to. Tinitingnan ni Xian ang screen. May manipis na berdeng hamog sa gulod ng bundok. Agad lumilipad palayo ang mga ibon pagdikit sa fog. Nag-i-evolve na ang teritoryo ni maliit na puno. Magiging mobile maze pag natapos. Sabi ni maliit na puno, hahawakan niya ang bato. Pero gagawin niyang ligtas ang lahat. Ngayong gabi, kailangan nating depensahan ang lupa natin. Ni isang piraso, wala silang madadala. Malakas ang apoy sa basement. Makapal na bakal na pinto. Mahigpit na hiwalay ang init sa loob. At ang labas na puno ng patay. Parang dalawang mundo na. Puno ng nuclear energy ang cultivation room. Vibrating ang high voltage wires. Nilock ko ang glass cover. Pinakawalan ko ang green energy sa glass array. Inugat ang maliit na puno sa likod ng bundok. Ginawang sensor ang buong bato. May berdeng ahas sa ilalim ng lupa. Ma, bumigat ang bundok. Lumalakas ako. Nagsasanib siya sa base. Fantuan kahit kailan. Absolutong forbidden zone ito. Snowfield Camp. Umaalon ang tent sa hangin. Si Tia nakaupo sa tabi ng sasakyan. Nagkikislapan ang red na mata ng robot arm. Iniabot ng deputy ang sunog na circuit board. Agad sinamsam ni Tia at pinilas. Commander, nawala ng signal ang scout team sa greenhouse. Walang vital signs ang natira. Walang record ng labanan. Walang na-transmit na signal. Hindi sila nakaresba. Sa monitoring, biglang tinusok ng matalim na bagay ang puso. Ginawa niyang isang giant Venus flytrap ang bundok. Humingi ng withering agent at, since di makuha ng buhay, gumamit ng earth penetrator. Hayaan mong mamatay siya sa ilalim. Nag-aalab ang fireplace. Pulang-pula ang strawberry sa mesa. Inilapag ni Xian ang maduming manual. Nakatitik siya sa berdeng fog sa labas. Nakakunot ang noo niya. Ang amoy na to, parang may malakas na weapon ni Shen Wei Irontuf noon. Nasa paanan na tayo ng bundok. Naririnig ko na ang tracks ng sasakyan. Hindi siya makakapasok dito. Ginawa ng mural ang teritoryo. Maliban na lang kung hukayin niya ang buong bundok. Naalala mo ba ang mga survivors? Kung ito lang ang pag-asa dito. Libo-libong tao ang dadagsa. Babarilin mo ba ang sarili mong tao? Ito ang kuta. Hindi ito ang kampo ng mga refugee. Huwag mo akong pilitin sa moralidad, Xerxes. Ang awa ay para lang sa pamilya. Tigilan niyo yan. Yung mga naglalaboy sa likod ng bundok, napatay na sila. Hinihila na sila papunta sa lupa. May death squad na may gamit. Ang drill ay nasa matinding bato. Mga spark sa Mars. Sumabog ang mga layer ng bato. Ang ugat ng puno ay lumabas at kumapit sa bangkay. Nakatayo ako sa harap ng monitor. Pinapanood ko ang eksena ng malamig. Ito ang teritoryo ko. Sino man ang sumubok, puputulin ko ang kamay nila. Ang niebe ay naging maitim sa apoy. 4 na malalaking katapult ang nagtanggal ng yelo. Nakaturo sa tuktok ng bundok. Pilak na kemikal ang gumagalaw sa tangke. Pinindot ni Iron niya ang buton. Ang ilang bala sa likod ng katapult ay tumago sa berde ng usok. Sumabog ang mga bala sa gilid ng bundok. Kumalat ang gray na usok. Pagdikit sa berde ng teritoryo, usok na puti agad. Naging itim ang mga halaman. Umatras ang malungkot na teritoryo. Military grade ang chemical na pamatay. Sir, may butas na sa berde ng usok. Handa nang bumaba ang assault team. Lahat sumabak, walang buhay na itira. Hanapin lang ang mother entity. Umuuga ang basement. Kumalat ang alikabok.
Sa screen, lumiliit ng mabilis ang green bar ng lakas ng punong buhay. Humawak ako sa konsol. Namuti ang mga daliri sa lakas ng hawak. Yumuko si Daubao sa gilid. Kumakalmot sa lupa. Mama, masakit si punong maliit. Nasusunog ang mga dahon niya sa apoy. Hindi na niya mahawakan ang bato. Binuksan ni Xian ang lahat ng machine gun. Ito ang kanilang libingan. Halos abot na sa limit ang filtration system. May lason sa gray na usok. Kailangan matapos ni Shenwei bago maputol ang tank. Pupunta ako kasama si Flower Arm. Matapang si Rice Ball tumawid. Bantayan mo ang pintong ito. Sumakay ako sa likod ni Rice Ball. Pumasok sa lason. Nagliwanag ang dark gold patterns kay Rice Ball. Transparent energy shield ang nabuo. Tumalo ng death squad mula sa cabin. Nagpakita si Flower Arm sa gitna ng bato. Ang kuko ay dumaan. Naputol ang mask ng kalaban. Bumuka ang bibig ni Rice Ball. Naglabas ng malakas na sound wave. Umalis, wag hawakan si mama ko. Bumaba si Rice Ball. Sinira ang mga tank sa pag-atake. Binitbit ni Iron Tooth ang blade. Sinali ang yellow. Sinubaybayan niya ang gold na anino. Hinawakan ko ang crossbow. Malakas ang tibok ng puso ko. Nan, hayop. Nakaraan ni Iron Tooth nang ipinagbili mo ako sa mga kanibal. Na-imagine mo ba ang araw na ito? Nalito ka na noong nakaraan. Ibigay mo ang mother entity. Gagawin kitang mabilis na tapos. May konting ngiti ng kasamaan ako. Pinindot ko ang remote. Ito ang super trap sa ilalim ng armored car. Naglaho ang wire sa ilalim ng yelo. Bumusang ang asul na kuryente. Sakop agad ang 100 metro. Sa impyerno, tanungin mo ang nakaraang buhay mo. Sinira ng nuclear RC ang tunnel. Tinunaw ng asul na energy net ang armored car. Nilipad ng shockwave si Iron Tooth. Sumabog ang kalahating mekanikal na katawan niya. Nagkalat ang itim na usok. Lumapit ako kay Iron Tooth. Umungkaw si Rice Ball. Nagbukang buhok ng gold. Umalingaw sa lalamunan. May echo ang sound wave. Maaring overkill. Ginawa ang buong bundok na pain. Loko-loko. May magsasabi sa'yo ng sagot sa impyerno. Yung gusto mo, ibibigay ng mother entity sa'yo. Mama, gumagalaw si punong maliit. Konektado na ang ugat sa ilalim. Umuuga ang bundok. Naging jade na tunnel ang berde ng usok. Ang light roots ay parang dragon. Lumabas mula sa lupa. Tank Tomb. Binabalot ng muling buhay ang mga sanga. Hinila ang sundalo papunta sa berdeng lugar. Pinapanood ko ang eksena. Alam kong patapos na ang lahat. Binuksan ang dumain. Bumalik na ang lahat. Ito ang tunay na milagro. Nag-ipon ang mga ugat. Nabaon si Aaron Press sa lupa. Naging pataba. Nakatayo ako sa tuktok ng bundok. Tinitingnan ang berdeng likod at ang puting niebe sa harap. Sa nagwasak na mundong ito. Sa wakas, naprotektahan ko ang aking tahanan. Nagsara ang domain shield. Tahimik ang yelo. Nakatayo lang ang berde ng bundok. Nagtago si Kuya Ki ang sa likod ng bato. Nakita niyang may problema, gusto magtago. Sorry, Eightway. Noong nakaraan, iniligtas din kita. Bago mo ako iligtas, ipinagbili mo ako sa kanibal. Noong kinakain mo ako, di mo sinabi yan. Bumaril ako ng 3 beses. Pinutol ang mga buto. Tumingin akong malamig sa kanya. Hindi kita papatayin. Ihahatid kita palabas sa domain. Manonood ka habang nag-ielo ka sa lamig. Katulad ni Daubao noon. Mainit sa basement, parang tagsibol. Stable ang nuclear energy. Kumikinang ang prutas sa magnetic field. Malakas ang apoy sa fireplace. Nagkulay pula ang mukha ko. Nakaupo ako sa sofa. Tin-enjoy ko ang katahimikan. Lumawak ang dumain ng 1-0 al. Pinrotektahan ni Shenwei. Hindi lang basta nabuhay. Walang kailangan ng bayani dito, Xian. Pamilya lang ang kailangan. Naintindihan, Mountain Bamboo Mama. Matamis ang buto, naririnig ko na ang tibok ng mama ko. Wow! Matutulog ang boss ng 50 taon. Kumain ng prutas para protektahan si mama. Laging magkasama. Ang Kunlun Mountain sa abong disyerto. Parang jade, never tumitigil. Malalim akong huminga. Ito ang bago kong mundo. Ako si Shenwei. Ito ang kuta ko. Ang pamilya ko. Ang bago kong mundo.